Manila, 9:30 ng umaga. Regional Trial Court, Ermita. Inayos ni Cristina Montalvo ang sinturon ng seguridad sa ibabaw ng kanyang tiyan na 8 ng buwang buntis habang tinitingnan ang maringal na gusali ng korte sa likod ng basang salamin ng sasakyan. Ang mapatak nga ulan ng Oktubre ay dumaresde sa salamin tulad ng maluha na tinanggihan niyang ibuhos. Hindi ito araw para sa pag-iyak. Ito ang araw na mababawi niya ang kanyang dangal, kahit wala pang nakakaalam. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito ng mag-isa, anak? Tanong ang kanyang inang si Sonia mula sa upuan ng driver. Ang kanyang makamay na mahigpit na kapit sa manibela ay nagpapahayag ng tensyon na sinisikap niyang itago. Wala akong higit na nakasiguraduhan sa buong buhay ko, nanay. Ang boses ni Cristina ay kakaibang panatag para sa isang babaeng malapit nang makipag-iwalay sa amang kanyang anak, ngunit may isang bagay sa kanyang mamata berde at olibo ang kulay. May ningning ng determinasyon na hindi nakita ni Sonia sa loob ng maraming buwan. Simula nang matuklasan niya ang kataksilan ni Damian, nagbago na ang kanyang anak. Hindi na siya ang simpleng pisyoterapeuta na naniniwala sa mga kwentong pambata. Iba na siya ngayon, isang babae na may plano. Nag-vibrate ang cellphone ni Cristina. Mensahe mula sa kanyang abogado, "Nandito na ako. Handa na ang lahat ayon sa napag-usapan natin. Magtiwala ka sa akin." Bahagyang ngumiti si Cristina. Tiwala. Napakang kakaibang salita pagkatapos ng lahat ng naranasan. "Bigyan mo akong 5 minuto," bulong niya habang ipinikit ang mga mata at malalim na huminga. Sa kanyang isip, nagdatingan ang mga alaala ng nakaraang ilang buwan, ang araw na natuklasan niya ang mga resibo ng apartment sa Ayala Avenue, ang mga kasinungalingan tungkol sa maagang pagtatakpo sa mga kliyente, ang magabulungang tawag na ibinababa ni Damian tuwing pumasok siya sa silid. At sa wakas, noong isang hapon ng Abril, nakita niya si Ruth Reyes na lumalabas sa portiko ng parehong apartment. Inaayos ang kanyang blusa at nakangiting may kasiyahan. Si Ruth ang katrabaho sa Kolehiyong Arkitektura ng University of Santo Tomas, na palaging nainggit sa lahat ng taglay ni Cristina. Ang kanyang trabaho sa ospital ng Quezon City, ang kanyang matatag na kasal, ang kanyang bahay sa Magallanes Village. Ngayon ay nakuha na niya ang kanyang asawa, ngunit wala siyang ni katiting na ideya tungkol sa kung ano talaga ang nawala sa prosesong iyon. Isang katok sa bintana ang humila sa kanya mula sa kanyang nga alaala. Si Damian suot ang perpektong kulay abong ternong Amerikana na may mapagmataas na ngiti na ginagamit niya bilang baluti sa mga nakaraang araw. Katabi niya si Ruth, na may suot na burgundi na baro na malamang ay mas mahal kaysa sa buwan ng sahot ni Cristina, at mga takong na tumatambol sa basang aspalto tulad ng martilyo. Bahagyang ibinaba ni Cristina ang bintana. "Tayo na?" tanong ni Damian nang may pakitang galang. "Inaabangan na tayong Huwes ng alas 10. "Siyempre, hindi ko nais paantayin ang Huwes sa pinakamahalagang araw ng iyong buhay," sagot ni Cristina habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Lumapit si Ruth na may lason sa ngiti na pinino niya sa nakaraang ilang buwan. "Cristina, mahal, umaasa akong walang hinanakit. Sa katapusan, ito ang pinakamabuti para sa lahat." Kailangan ni Damian ng babaeng angkop sa kanyang profesional na antas. Sadyang pinagmasdan ng mga mata ni Ruth ang mabigat na tiyan ni Cristina. "At ikaw ay may ibang prioridad na ngayon." Lumutang ang mga salita sa hangin tulad ng mga patalim na nakabalot sa velvet. Kumilos si Sonia na ibaba ang kanyang sarili sa sasakyan, ngunit ginawang tanda ni Cristina na manatili siya. "Tama ka, Ruth," sabi ni Cristina na may kalmang nagulat. Maging kay Damian, nagbabago ang mga prioridad, at ngayon ay malalaman mo ng eksakto kung ano ang akin. May isang bagay sa kanyang tono na nakpalunok kay Ruth, ngunit naglalakat na si Damian patungo sa pasukan ng korte, nerbiyoso na tinitingnan ang kanyang cellphone. Mayroon siyang mahalagang video call sa mga investor mula Australia sa hapon at nais niyang matapos ang transaksyong ito sa lalong madaling panahon. "Halina na, matagal na tayo," sigaw niya nang hindi lumingon.
Habang umaahon sa mga marmol na hagdan ng gusali, naramdaman ni Christina ang kanyang anak na kumikilos ng nembyoso sa kanyang sinapupunan, tila alam rin ng bata na ang araw na ito ay magtatanda sa simula ng bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi na niya kailangang makunwaring hindi nakikita ang magatinginan ng pakikialam sa pagitan kanyang asawa at ng kanyang karida. Isang buhay kung saan makakatulog na siya ng payapa. Naglakad si Ruth ng ilang hakbang sa harapan, may kumpiyansa na parang modelo sa runway. Bawat hakbang ay kinalkula para markahan ang teritoryo, bawat kilos ay idinisenyo para mapahiya. Ngunit hindi alam ni Ruth na matagal nang tinanggalan ni Christina ang sarili niya ng kahihiyan. Sa elevator, habang dahan-dahang nagliliwanag ang manumero hanggang sa ika-5 palapag, muli pang sinuri ni Damian ang mapapel sa kanyang dekwenta at katad na maleta. Ayos ba ang lahat? Tanong ni Ruth, mapag-angkin na inilagay ang kamay sa braso ni Damian. Siyempre, sa loob ng isang oras, tapos na ito at maaari na tayong simulan ang ating bagong buhay ng walang komplikasyon. Nanatiling tahimik si Christina. Nakatitik ang paningin sa manumero ang elevator. Nang magbukas ang mapinto na may mahinang ping, ngumiti siya sa kanyang sarili. Sa loob ng isang oras, totoong magtatapos ang lahat, ngunit hindi sa paraang inasahan nila. Siligitehi. Regional Trial Court. Day 5 NG umaga. Amoy lumang papel at hindi na mababagong desisyon ang silit ng pagdinig. Inayos ni Christina ang kanyang upuan. Nararamdaman ang sipa ng kanyang anak, tila nagpoprotesta laban sa tensyon na lumutang sa kapaligiran. Sa kanyang kanan, ang kanyang abogadong si Ate Jorge Bautista ay maingat na inaayos ang madokumento sa mesa. Ang kanyang madalubhasang kamay ay humahawak sa bawat papel na parang pirasong chess. Ang Hukom Martinez, isang lalaking 60 taon, may itim na makapal na salamin at perpektong pinagupitang kulay pila na balbas ay tinitingnan ang talaan ng walang mapakialaman ang ekspresyon. Daan-daang diborsyo na ang nakita niya, mga kasal na gumuguho dahil sa pagtataksil, hindi mapagkasundo ang pagkakaiba, simpleng pagod. Ngunit may isang bagay sa kasong ito na humikayat sa kanyang pansin habang binabasa niya ito ng maaga. Mabuti, sabing Hukom habang itinaas ang tingin. Magpapatuloy tayo sa pagpapawalang bisang kasal sa pagitan ni Damian Aguilar Mendoza at ni Christina Montalvo Garcia. Ginoo Aguilar, pinagtitibay ba ninyo ang inyong petisyon para sa diborsyo sa pamamagitan ng mutual na kasunduan? Tuwid na umupo si Damian, nagpapasinag ng kumpiyansang negosyante na pinaunlad niya sa loob ng maraming taon. O inyong karangalan, napakasunduan namin ng aking asawa na ang pinakamabuti para sa aming dalawa ay ang magpatuloy sa makakahiwalay na landas. Ang kanyang kamay ay palihim na humawak sa kamay ni Ruth na nakangiti mula sa unang hilera ng manonod tulad ng isang tagamasid sa dula ng kanyang sariling tagumpay. Ginang Montalvo, itinuro ng Hukom ang kanyang paningin kay Christina. Pinaktitibay ko ng lubusan, inyong karangalan, panahon na para isara ang kabanatang ito nga aking buhay. Ang kanyang boses ay malinaw, walang bakas ng pait. Nagpalitang mapagtagumpay na tingin si Ruth at Damian. Lahat ay nagsasabuhay ayon sa plano, inalis ni Ate Bautista ang kanyang lalamunan. Inyong karangalan, bago magpatuloy sa mga pirma, kailangan naming suriin ang ilang aspeto ng patrimonyo na maaring hindi napansin sa nakaraang negosasyon. Kunot ang ni Damian. Patrimonyo. Malinaw na siyang nagpahayag mula pa sa simula na mananatili sa bawat isa ang sarili nilang ari-arian, ang kanyang kumpanya, ang kanyang investment, ang kanyang bachelor apartment sa Bonifacio Global City. Ang titirahanan ni Christina ay ang bahay sa Magallanes Village at ang kanyang trabaho sa ospital. Lahat ay malinis at simple. Sa anong eksaktong tinutukoy kayo, abogado? Tanong ng abogado ni Damian. Si Ate Michael Santos, isang matipunong lalaki ng sa hangsan nana, hangsisimula ng magpawis sa ilalim ng kanyang Amerikana. Kumukuha si Ate
Bautista ngang isang Manila Blue na folder mula sa kanyang bag, tinutukoy ko ang makomersyal na dokumento ng Aguilar Constructions, Inc. Ang korporasyon na irehistro en Ginu Aguilar noong 2018. Dumaan ang kanyang nga daliri sa mga papel ng may katumpakang pang-operasyon. Ayon sa mga nakatalaan sa Securities and Exchange Commission, ang korporasyon ay itinatag na may panimulang puhunan na 10 milyong piso na ibinigay ng buong ang ginang Cristina Montalvo Garcia bilang stockholder. Ang katahimikang sumunod ay kasinsinsin na maaring putulin na kutsilyo. Tumigil ang ngiti ni Ruth. Nakakumot no ng ilang beses si Damian, tila hindi tamang natatanggap ng kanyang utak ang nasalita. Iyon ay imposible, bulalas ni Ati Santos. Ang aking kliyente ang tanging administrador ng korporasyon. Siya ang pumipirma sa lahat ng kontrata. Siya ang gumagawa ng lahat ng desisyon. Tama, nagpatuloy si Ati Bautista nang hindi nagpapalabas ng emosyon. Ang Ginu Aguilar ay nakalista bilang tanging opisyal at legal na kinatawan, ngunit ang pagmamay-ari ng mga bahaging korporasyon ay ganap na kabilang sa aking kliyente isang perpektong legal na istruktura na nagbibigay daan sa paghihiwalay ng pamamahala mula sa pagmamay-ari. Pinanood ni Cristina ang eksena ng may pagiging halos budistang katahimikan. Naputlang parang puting dingding si Ruth at ang kanyang makamay ay bahagyang nanginginig habang sinisikap niyang unawain ang impormasyon. Si Damian, sa kanyang bahagi, ay tila pumasok sa uring tahimik na pagkamangha, ngunit bumubulong si Ruth mula sa kanyang upuan. Sinabi sa akin ni Damian na siya ang may-ari na itinatag niya ang kumpanya mula sa wala. Ginang pakiusap, may himig na may autoridad na sinabing hukom, ang interbensyon ng madla ay hindi pinahihintulutan sa panahon ng pagdinig. Paano ito posible? Tanong ni Damian ng may mahina at manipis na boses. Nagtatrabaho ako ng araw at gabi sa kumpanyang iyon. Nakuha ko ang mga kontrata, pinangasiwa ko ang mga gawa. Nagsalita si Cristina sa unang pagkakataon sa loob ng ilang minuto, at ang kanyang boses ay tumunog tulad ng kristal na kampanilya sa gitna ng bagyo. Naalala mo ba, Damian, nang bumaksak ang iyong nakaraang kumpanya ng konstruksyon noong 2017? Naalala mo bang pumunta ka sa bahay na umiyak na sasamsamin na ang lahat ng iyong ari-arian ng manakpautang? Naalala mo bang ginamit ko ang aking manamula sa Lola Pilar para iligtas ka sa kapahamakan? Napuno ngang kakilakilabot na pag-unawa ang mga mata ni Damian. Ang mana na 10 milyong piso na natanggap ni Cristina nang mamatay ang kanyang lola ang prana inilagay niya nang walang pag-alangan para makapag-umpisa muli ang asawa. Ang pera na inisip niyang para sa kanilang dalawa. Ngunit akala ko, sa tingin ko ang mga pondong iyon ay patrimonyong kasal. Sana ay gano'n nga pumasok si Ati Bautista. Ngunit ang aking kliyente ay may kahusayan na panatilihin ang mga ito bilang eksklusibong ari-arian at gamitin ang mga ito para sa isang investment ng korporasyon sa kanyang pangalan. Lahat ay maayos na nakadokumento at nairehistro. Biglang tumayo si Ruth. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig. Ito ay isang isang maniobra para sirain ang araw ng aming kasal. Tinampal ngang hukom ang kanyang martilyo ng may tibay. Kaayusan sa silid. Ginang, maupo kayo kaagad o kailangan kong hilingin sa inyo na umalis sa silid. Ngunit tumatakbo na si Ruth patungo sa pinto. Ang kanyang hikbi ay pinupuno ang bulwagan habang tumatakbo siya mula sa katotohanang katatapon lamang ng tsunami sa kanya. Nanatiling nakaupo si Damian, ang paningin ay naliligaw sa isang punto ang dingding. Bigla, ang buong buhay niya ay mukhang iba. Hindi siya ang matagumpay na negosyante na nagsakop ng Maynila sa kanyang pagsisikap. Siya ay isang napakahusay na binabayarang empleyado sa kumpanyang kanyang dating asawa. Inyong karangalan, sabi ni Ati Bautista ng may profesional na tono, hinihiling ko na magpatuloy sa diborsyo ayon sa mga napakasundoang termino. Ang ginang Montalvo ay walang interes na baguhin ang sitwasyon sa trabahong Ginu Aguilar. Maaari siyang magpatuloy bilang opisyal ng korporasyon sa ilalim ng bagong kalagayan.
Dahan-dahang tumayo si Christina, isang kamay na nakapatong sa kanyang mabigat na tiyan. Lumapit siya sa mesa kung saan nanatiling paralisa si Damian at bahagyang yumukot patungo sa kanya. Hindi ito pahihiganti, Damian, bulong niya. Ito ay katarungan, at katarungan para sa ating anak na magkakaroon man lang ligtas na kinabukasan. Nang tumayo siya, may luha sa kanyang mata ngunit hindi ito luhang kalungkutan. Ito ay luhang kalayaan. Bulwagan, NC, Korte. 11:15 NC, umaga. Nagtaguan si Ruth sa banyong kababayhan sa ikalawang palapag. Tinitingnan ang kanyang salamin habang sinisikap na ayusin ang nakukumot na maskara sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang magakamay habang inilalapat ang concealer sa ilalim ng mamaga niyang magamata. Sa loob ng isang oras, gumuho ang kanyang perpektong mundo tulad ng kastilyo ng baraha. Inisip niya ang araw na ito bilang simula ng kanyang bagong buhay. Ang asawang matagumpay na negosyante ang babaeng nakuha ang lahat ng nawala kay Christina dahil napakatanga niya. Ngunit ngayon, lumabas na si Damian ay hindi hihigit sa isang napakagandang damit na empleyado. Nagvibrate ang kanyang cellphone. Mensahe mula sa kanyang ina. Asawa na kayo. Sabik na akong sabihin sa mga kapitbahay. Napalabas ng mapait na tawa si Ruth. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang ina na napangasawa niya ang isang lalaking wala ng anuman? Samantala, sa pangunahing bulwagan, nanatiling nakaupo si Damian sa isa sa mga marble na bangko. Ang paningin ay naliligaw sa mga neoklasikong haliging ng gusali. Ang mapapel ng diborsyo ay nasa kanyang tuhod pinirmahan na, ngunit basa pa rin sa katotohanan. Katabi niya, tahimik na inilalagay ng kanyang abogadong si Ati Santos ang mga dokumento sa kanyang bag. Paano hindi mo ito nalaman? Bumubulong si Damian mas para sa kanyang sarili kaysa kay Santos. Nagtatrabaho tayo ng makasama mula pa noong 2018. Inalis ni Santos ang kanyang dilaw na kurbata, malinaw na di comfortable. Damian, ako ay namamahala lamang ng kontratang gawa at seguro. Ang mausapin ng korporasyon ay pinamamahalaan ng iyong accountant na si Elena Ramos. Ipinalagay ko na ikaw ang may-ari dahil lagi kang kumikilos na parang ganon. Ngunit mayroon akong access sa lahat ng account. Gagawa ako ng lahat ng desisyon sa operasyon. Iyon ay ganap na katugma sa pagiging administrador ng hindi maging may-ari. Mas karaniwan ito kaysa sa iyong iniisip sa mapamilyang negosyo. Pinagpasan ni Damian ang kanyang kamay sa kanyang buhok, ang kanyang kumpanya, ang kanyang tagumpay, ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ay itinayo sa lumubog na buhangin ng hindi niya namamalayan. Lumitaw si Christina sa bulwagan kasama ang kanyang abogado at ang kanyang inang si Sonia na umahon mula sa paradahan pagkatapos matanggap ang isang apuradong tawag. Tinitingnan ng mas matandang babae ang kanyang manugang na may halong kalungkutan at kabiguan. Christina, tumayo si Damian nang makita niya siyang lumapit. Kailangan tayong mag-usap. Wala nang dapat pag-usapan, Damian. Pinirmahan na ang mapapel. Hindi ang diborsyo ang tinutukoy ko ang lahat ng ito. Malabong kumaway ang kamay niya patungo sa mga dokumento. Kailan mo nalaman? Huminto si Christina sa ilang metro mula sa kanya. Ang kanyang ina at si Ati Bautista ay nanatiling ng may diskretong distansya, ngunit sapat na kalayuan para makapasok kung kinakailangan. Kailan ko nalaman na ako ang may-ari ng kumpanya? Palagi. Pinirmahan ko ang lahat ng papel, Damian. Inilagay ko ang pera. Kailan ko nalaman ang iyong affair kay Ruth? Noong Pebrero. Bumaksak ang pagtatapat sa pagitan nila tulad ng tahimik na bomba. Pebrero. Halos bulungan na lamang ang boses ni Damian. Ngunit kung alam mo na mula Pebrero, bakit hindi ka nagsalita? Hinaplos ni Christina ang kanyang tiyan ng may pagmamahal. Dahil kailangan kong panahon para maproseso na ang lalaking pinakasalan ko ay kayang ipagkanulo ako habang dinadala ko ang kanyang anak. Kailangan kong panahon para magpasya kung anong uring buhay ang gusto ko para sa aking sanggol. At kailangan kong panahon para masiguruhin na kahit anong mangyari, makakaroon siyang matatag na kinabukasan. Lumapit si Sonia ng isang hakbang,
Ang kanyang nga mata ay nagliliwanag ng pagmamalaki para sa kanyang anak. At bakit ngayon? Bakit naghintay hanggang diborsyo? Dahil ngayon, si Ruth ay makakasal sa iyo na naniniwala kang matagumpay na negosyante. Ngayon makukuha niya ang lahat ng lagi niyang nais kunin sa akin at naangkop lang na malaman niya ang katotohanan sa parehong araw na mabawi ko ang aking kalayaan. Sa sandaling iyon, bumababa si Ruth sa hagdan ng may natitisot na lakat. Inayos niya ang kanyang makeup, ngunit ang kanyang mata ay nakpapakita pa rin ng panlup na pagkawasak. Lumapit siya sa grupo na itinaas ang baba, sinisikap na mapanatili ang kaunting dignidad. Binabati kita, sabi niya, nakaharap kay Christina, nanalo ka. Napabuti ba nito ang iyong pakiramdam? Tinitignan ni Christina siya ng may kalmang paningin. Hindi ito kompetisyon, Ruth. Hindi kailanman. Ito ang aking kasal, ang aking buhay, ang aking kinabukasan, at nagpasya kang subukang sirain ito. Hindi ko sinira ang anumang bagay na hindi pa nasira. Maaring tama ka, dahan-dahang tumango si Christina. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan mo at sa akin ay nagtatayo akong sarili ko. Ikaw ay sumusubok lamang na magnakaw nga inisip mong sa iba. Tumingin si Ruth kay Damian na nanatiling nanggamanga pagkatapos ay bumalik kay Christina. At ano ang mangyayari ngayon? Papalabasin mo siya. Sisisirain mo ang kanyang buhay para sa paghihiganti. Si Damian ay isang mahusay na administrador at isang mabuting ama. Habang tinutupad niya ang dalawang tungkuling iyon, ligtas ang kanyang trabaho, nagtatawang matang huminto si Christina. Ngunit Ruth, umasa akong maunawaan mo na ang maasawa ng empleyado ay walang access sa ilang mga pribilehiyong korporasyon. Ang hampas ay tahimik, ngunit mapanira. Naunawaan agad ni Ruth ang lahat. Wala ng company char, wala ng bayad na paglalakbay sa negosyo, wala ng corporate credit card na inaakala niyang kasama sa pakete. Ang kanyang bagong buhay ay biglang lumilit ng husto. Halina na, Damian, bumubulong si Ruth habang hinawakan ang kanyang braso. Umalis na tayo dito. Ngunit lumaban si Damian, nakatitik ang mamata kay Christina. Bakit hindi mo ako kinamumuhian pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Bakit? Ngumiti si Christina ng may kalungkutan. Dahil ang paggalit ay nangangailangan ng enerhiya na mas gugustuhin kong gamitin sa pagmamahal sa ating anak. At dahil hinahaplos niya ang kanyang tiyan, dahil kakailanganin niyang makita na kaya ngang kanyang magulang na magkasundo kahit hindi na sila mag-asawa. Dahan-dahan na tumango si Damian, sa wakas na naunawaan ang laking ang kanyang nawala, hindi lang asawa, hindi lang kumpanya, nawala niya ang isang pambihirang babae na, kahit sa pinakamasamang sandali ng kanyang buhay, patuloy na nag-isip sa kapakanan ng lahat. Habang lumalayo ang mag-asawa patungo sa labasan, lumapit si Sonia sa kanyang anak. Ayos ka ba, anak? Pinanut ni Christina ang mapinto na paikot kung saan nawala ang kanyang nakaraan at ang kanyang sakit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nanay, sa tingin ko, ngunit sa kanyang bag, nag-vibrate ang cellphone na may notification na maaari pang baguhin ang lahat. Isang mensahe mula kay Elena Ramos, ang kanyang accountant. Christina, kailangan tayong mag-usap ng mabilis. May natuklasan ba ako sa mga account ng kumpanya? Opisina ni Elena Ramos, accounting firm, 14:30 ng hapon. Nasa ikalawang palapa ng isang Art Deco na gusali sa Legazpi Street, Makati ang accounting firm ni Elena Ramos na may mga bintana na tumitingin sa abalang kalye. Inayos ni Christina ang kanyang sarili sa tsokolate na upuan ngang balat sa harapan ngang nara na mesa habang kinakabahan na inaayos ni Elena ang bundok ng mga papel at resibo. Ang amoyng sariwang kape ay hindi kayang itago ang tensyon na lumutang sa kapaligiran. Si Elena, isang babaeng 45 taon, may kayumanggi na buhok na nakatali sa maayos na bun at gintong frame na salamin ay naging pinagkakatiwalaang accountant ng pamilya sa loob kam halos isang dekada. Bawat piso na pumasok at lumabas sa mga account ay alam niya, bawat investment, bawat gastos. Kaya naman ang kanyang apuradong tawag ay lubhang nag-alarma kay Christina.
Bago tayo magsimula, sabi ni Elena habang nagbubuhos ng basong ang tubig sa nanginginig na makamay, kailangan mong malaman na hindi ko ito kailanman pahihintulutan kung alam ko ang tunay na nangyayari. Kumonot ang nuni Christina, nararamdaman ang pagkilos ng kanyang anak sa tiyan, tila nararamdaman din niya ang bigat ng sandali. Elena, natatakot mo ako. Ano ang natuklasan mo? Pinuksan ng accountant ang isang burgundy na folder at kinuha ang ilang bank statement na may asul na post-it. Ngayong umaga, pagkatapos ng iyong tawag tungkol sa diborsyo, nagpasya akong suriin ang lahat ng account para ihanda ang panghuling ulat ng patrimonyo at natuklasan ko ang mga irregularidad. Anong guri NG irregularidad? Itinuro ni Elena ang isang linya na may marka sa statement ng Setyembre, mga transfer. Gumagawa si Damian ng buwanang transfer mula sa corporate account papunta sa isang personal na account na hindi nakalagay sa kanyang pangalan. Bumilis ang puso ni Christina. Pagkatapos ng lahat ng naranasan sa korte, mayroon pa palang karagdagang sorpresa. Magkano ang pinag-usapan natin sa nakaraang 8 buwan? Humigit kumulang 4 na milyong piso. Ipinapakita ni Elena ang bawat transfer na may marka palagi sa ika-15 ng buwan, palagi ang parehong halaga, 532,500 piso. Naramdaman ni Christina ang kahulugan ng numerong ito, hindi ito basta-basta, ito ang eksaktong buwanang sahod niya sa ospital. Sa pangalan ni sino ang account na tumatanggap? Nag-alinlangan sandali si Elena bago sagutin. Ruth Reyes Moreno. Ang katahimikang sumunod ay tila may sariling timbang. Yumukod si Christina sa upuan habang pinoproseso ang impormasyon. Sa loob ng maraming buwan, habang nagtatrabaho siya ng double shift sa ospital para makatipid para sa sanggol, ang kanyang asawa ay nagbibigay ng katumbas ng kanyang buong sahod sa kanyang krida. Mayroon pa ba? Seryosong tumango si Elena at binuksan ang isa pang seksyon ng folder. Mga hindi idineklarang gastos, isang apartment sa Ayala Avenue na inuupahan sa ilalim ng pangalan ng kumpanya bilang technical office, ngunit ayon sa aking investigasyon, ginagamit para sa ibang layunin. Alam ko iyon, doon sila nagkikita. Ngunit bukod pa sa upa, mayroon ding magastos sa dekorasyon, maresibo nga mahal na restaurant at isang resibo mula sa isang alahas na tindahan sa Greenbelt. Itinuro ni Elena ang bawat dokumento. Lahat ay nailagay bilang magagastos sa representasyon ng kumpanya. Ipinikit ni Christina ang mamata. Nararamdaman kung paanong nakpa-multiply ang kataksilan tulad ng hidra. Hindi lamang siya pinaloko, en isa pang babay, ginamit niya ang kanyang kumpanya, ang kanyang pera, para alagaan ang kanyang krida na parang prinsesa. Makano ang kabuuan? Sa pagitan ng mga direktang transfer at mga natatagong gastos, malapit sa 65 milyong piso sa loob ng 8 buwan. Lumutang ang bilang sa hangin tulad ng hatol. Lumapit si Elena ng kaunti, binabaan ang kanyang boses. Christina, ito ay teknikal na estafa at paglustay ng pondong pinagkakatiwalaan. Ginamit ni Damian ang mapondong pangkorporasyon para sa personal na gastos ng walang pahintulot ng may-ari. Maaari nating ireklamo siya. Ano ang magiging implikasyon nito? Kriminal na kaso. Maaari kaming nagtatanggol ng pagkabilanggo sa ilalim ng Reviste Penal Code para sa estafa na may halimbawa na halagang ito. Kailangan din niyang ibalik ang lahat ng pera na may interest at multa. Dahan-dahang tumayo si Christina at lumapit sa bintana. Sa ibaba sa Legazpi Street, nagpapatuloy ang ordinaryong buhay. Mga tao na namimili sa parmasya, mag-aral na pumasok at lumabas sa MRT, mga mag-ibang naglalakat ng hawak kamay, mga ordinaryong buhay, walang drama na lumamon sa kanya sa loob ng maraming buwan. Elena, ikaw. Kung ikaw ang nasa lugar ko, ano ang gagawin mo? Inalis ni Elena ang kanyang salamin at maingat itong pinunasan bago sagutin. Bilang accountant, sasabihin ko sa iyong protektahan ang iyong ma-interest at ng iyong anak. Bilang babay, isang makabuluhang pahinto. Bilang babay na nakakita ang napakaraming kaso na katulad nito, sasabihin ko sa iyong kung minsan ang pinakamabuting pahihiganti ay hindi ang sumisira sa isa, kundi ang naktatayo sa sarili.
Dahan-dahang tumango si Christina, hinahaplos ang kanyang tiyan. Kailangan kong mag-isip, kailangan kong makipag-usap sa isa. Siyempre, ngunit Christina may isang bagay pa kang kailangang malaman. Ngayong umaga, pagkatapos ang pagdinig, tumawag si Ruth Reyes na nagtatanong kung maari siyang makaroon access sa mga corporate account para tulungan sa pamamahala ang administratibo. Napalabas ng mapait na tawa si Christina. Seryoso? Hindi pa tumatagal ng 3 oras mula nang malaman niyang wala si Damian ng anuman, nagtatangka na siyang makakuha ng access sa aking pera. Sinabi ko sa kanya na ang may-ari lamang ng kumpanya ang maaring magpahintulot ng magnaturang access ngunit nag-insiste siya ng husto. Maging binanggit niya na maaari siyang kumbinsihin si Damian na gumawang ilang pagbabago sa istruktura ng korporasyon. Lumingon si Christina kay Elena na may ekspresyong hindi pa nakita ang accountant sa kanya. Hindi na ito ang malambot at mapagkakatiwala ang pisyoterapeuta na nakilala niya maraming taon na ang nakakaraan. Ito ay isang babae na natutunan marahil ng huli na sa mundong ito. Kailangan mong malaman kung paano magdepensa sa sarili. Elena, gusto ko siyang gawin para sa akin anuman ang kailangan. Anuman ang kailangan mo. Gusto kong mahanda ng kumpletong ulat ng lahat ng mga irregularidad na ito mga petsa, halaga, layunin, lahat ng legal na nakadokumento. Sandaling tumigil, muling tumitingin sa kalye. At gusto ko mong baguhin ang lahat ng access code sa mga account. Bukas, anumang galawang korporasyon na higit sa 50,000 ay mangangailangan ng aking personal na pahintulot. Christina, sigurado ka ba? Nanggangahulugan ito na si Damian ay hindi na maaring. Si Damian ay maaring patuloy na pamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon ngunit tapos na ang regalo para sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay tuno matatag desidido. At Elena, gusto kong malaman ni Ruth kung bakit wala siyang access sa anuman. Numit si Elena sa kauna-unahang pagkakataon sa buong hapon. Kailan mo gusto ang ulat? Tiningnan ni Christina ang kanyang relo 3:30. Sa ilang oras, si Damian at Ruth ay nasa kanilang apartment ng bagong kasal. Malamang na pinaplano kung paano gamitin ang mga resources ng korporasyon para sa kanilang honeymoon ngayong gabi. At Elena, siguraduhing makatanggap sila nga sertipikadong kopya bago mag-alas 8 ngabi. Habang naglalakad si Christina patungo sa pinto, pinigilan siya ni Elena ng isang huling tanong. At kung si Damian ay susubukang makipag-ugnayan sa iyo, kung gusto niyang makipagnegosasyon. Huminto si Christina sa pintuan, isang kamay sa knob at isa pa sa kanyang tiyan. Sabihin sa kanya na masaya akong makipag-usap sa kanya pagkatapos niyang ibalik ang bawat sentimo na ninakaw niya sa aking anak. Pumasara ang pinto ng may mahinahon ngunit tiyak na klik tulad ng tunog ang isang bagong buhay na nagsisimula. Apartment ni Damian at Ruth. Bonifacio, Global City. 1945, NG, gabi. Amoy murang champagne at basag na pangarap ang dalawang silid na apartment sa BGC. Sinubukan ni Ruth na lumikhang romantikong kapaligiran na may mga kandilang garing at mga talulot ng rosas na nakakalat sa sahig. Ngunit ang katotohanan ng kanilang bagong ekonomikong sitwasyon ay ginawa ang selebrasyon na isang mapait na komedya. Ang magabaso ay ordinaryong salamin, hindi batsarat gaya ang pangarap niya. At ang champagne ay isang lokal na alak mula sa SR, hindi ang Dom Perignon na inisip niya para sa kanyang gabing ang kasal. Nanatiling nakaupo si Damian sa gray na sofa, suot pa rin ang kulubot na polo mula sa umaga. Pinapamalas ang kanyang cellphone ng may malungkot na ekspresyon. Nagipon ang magabayarin sa coffee table upa, kuryente, tubig, internet, magagastos na dating tila walang kabuluhan ng inakala niyang mayroon siyang maunlat na kumpanya, ngunit ngayon ay nagtatayo tulad ng mga banta. Upo ka ba doon ng buong gabi? Tanong ni Ruth mula sa kusina, kung saan sinisikap niyang maghanda ng romantikong hapunan gamit ang ilang sangkap na nahanap sa ref. Dapat espesyal ang araw na ito. Espesyal. Itinaas ni Damian ang kanyang paningin. Ruth, naunawaan mo ba ang nangyari ngayon? Wala na akong anuman, wala kahit ano. Ako ay isang empleyado ng aking dating asawa.
Lumapit si Ruth na may 2 platong ang pansit, sinisikap na mapanatili ang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Ngunit makasama pa tayo, iyon ang mahalaga, di ba? Magtagumpay ang pag-ibig sa lahat. Bago sumagot si Damian, nagpatuloy ang doorbell ng may insistensya. 3 matagal na suntok, sinundan ni 3 pa. Kunot ang ni Ruth at pumunta sa intercom. Sino iyon? Serbisyo ne pagpapadala na may kumpirmasyon para kay Damian Aguilar at Ruth Reyes. Sertipikado. Nagpalitang nerbiyosong tingin si Ruth at Damian. Sino ang magpapadala ng sertipikadong koreo sa araw ng kanilang kasal? Pumanhik, sabi niya habang pinindot ang pindutan. 5 minuto pagkatapos, nagbibigay ang isang unipormeng mensahero ng makapal na Manila envelope na may logo ng accounting firm ni Elena Ramos. Pinirmahan ni Damian ang resibo ng may nanginginig na mga kamay, hinuhulaang ang laman ng sobra ay hindi magpapabuting kanyang araw. Nang mag-isa na sila, binuksan niya ang sobre ng may pag-iingat. Sa loob ay isang 12 pahina na ulat, nakabalot sa spiral na may isang sulat kamay na tala ni Elena sa unang pahina. Damian, hiniling sa akin ni Christina na ihatid ito sa iyo bago mag-alas 8. Kailangan tayong mag-usap bukas sa umaga. Elena. Lumapit si Ruth sa likod niya, nagbabasa sa balikat niya. Ano iyon? Pinalitan ni Damian ang unang pahina at nagsimulang magbasa. Sa bawat linya, lalo pang pumuputi ang kanyang mukha. Ang mag-transfer, ang magastos, ang maresibo lahat ay narito, nakadokumento ng may katumpakang pang-operasyon, mapetsa, halaga, layunin, bawat piso na kinuha niya mula sa kumpanya sa loob ng nakaraang 8 buwan. Diyos ko, bumubulong siya. Kinuha ni Ruth ang dokumento mula sa kanyang kamay at nagsimulang basahin ng malakas. Transfer sa account ni Ruth Reyes Moreno, 532,500 piso, walang detalyadong layunin. Unti-unting humina ang kanyang boses habang nagpapatuloy. Resibo nga lahas, 33, 160,000 piso. Layunin, gold bracelet na may diamante. Tumingin siya kay Damian ng may lumalaking pagkagulat. Gastos sa apartment sa Ayala Avenue, 230,000 bawat buwan sa loob ng 8 buwan. Lalo pang lumubok si Damian sa sofa, tila kayang lamunin siyang balat. Alam ko, ngunit ito ay pagnanakaw. Inalok ni Ruth ang magapahina ng buong gulo. Paano mo ito magagawa nang hindi mo sabihin sa akin? Nang hindi mo sinabi sa akin? Nang hindi ko sinabi sa iyo? Tiningnan niya si Ruth nang may pagkamangha. Ruth, alam mong mabuti kung saan nanggaling ang pera. Akala mo ba mayroon akong nakatagong minahan ng ginto? Akala ko ikaw ang may-aring kumpanya. Sinabi mo sa akin na iyo ang lahat at naniniwala ako sa iyo. Tumayo si Damian at nagsimulang lumakat-lakad sa pabilog. Hanggang ngayong umaga, naniniwala rin ako na kumpanya ko ito ngunit lumabas na sa loob ng lahat ng panahong iyon, empleyado lamang ako na may access sa lalagyan ng pera. Nagpatuloy si Ruth sa pagbabasa, lalo pang lumakas ang kanyang boses. Kabuuan ng mainilihis na pondo, 58 milyong piso. Binitawan niya ang ulat na parang lason. Ayon sa Republic Act 3815 at iba pang probisyon ng Revised Penal Code, ang estafa at paglustay nga halagang ito ay bumubuo ng malubhang krimen. Ganap na nabuwal si Ruth. Malubhang krimen. Malubhang krimen. Kalmahan mo. Huwag mo akong sabihin kalmahan ko. Sumigaw siya nang itapon ang mapapel sa hangin. Kakasal lang tayo at lalabas na ang aking asawa ay isang kriminal. Saan tayo makakakuhang 58 milyong piso? Saan? Hindi ko alam ngunit may paraan. May paraan. Napahalahak si Ruth ng may pait. Ang tanging paraan ay kung magpapasya si Christina na hindi kita ireklamo. At pagkatapos ang lahat ang ginawa natin sa kanya, bakit sa iyong iniisip nangangaisip siya na gawin iyon? Tumingin si Damian sa bintana at pinanood ang mailaw nga Maynila na nagsisimulang sumiga sa pagsikat ng gabi. Mula sa ikasiyam na palapag,
Ang lungsod ay mukhang isang iluminadong chessboard at napagtanto niya na sa buong laro, peon lamang siya. Ruth, kailangan nating mag-isip. Kailangan nating humanap ng solusyon. Anong solusyon? Nagsimulang umiyak si Ruth. Ang kanyang makeup ay bumabagsak sa pangalawang pagkakataon sa isang araw. Paano tayo makakabalik ng halos 60 milyon? Saan natin kukuhanin ang pera? Hindi ko alam ngunit may paraan. Ang tanging paraan. Pinunasan ni Ruth ang kanyang luha gamit ang laikot ng kanyang kamay, ay kung maari tayong makipag-usap sa kanya, ipaliwanag ang sitwasyon, magmungkahingang plano sa pagbabayad. Tumingin si Ruth sa kanya na may lumalaking takot. Damian, kumikita kang 120,000 piso bawat buwan bilang administrador. Wala akong trabaho mula nang umalis ako sa aking dating opisina para maging kasama mo. Ilang taon ang kailangan natin para mabayaran ang halos 60 milyon? Nag-compute sila ng mabilis sa isipan ng walang pangunahing gastos sa pamumuhay. Pinapatuan ang bawat piso sa utang halos 5 hanggang 6 na taon. Sa mga aktwal na gastos sa pamumuhay marahil 10 taon. Maring may benta natin ang isang bagay, ang iyong makasangkapan, ang kotse. Ang aking kotse ay 11 taon na at ang aking makasangkapan ay galing sa Wilcon. Nahulog si Ruth sa isang upuan. Damian, bangkarota tayo, at ang pinakamasama sa lahat naniniwala ako na ninakaw ko kay Christina ang perpektong buhay, ngunit lumabas na ang perpektong buhay ay kanya mula pa sa simula. Ang katahimikang sumunod ay napukingan ng cellphone ni Damian. Mensahe mula kay Elena, Damian, gusto kang makita ni Christina bukas ng alas 9 sa aking opisina. Pumunta ng handa para makipag-usap tungkol sa mga pagbabayad o mga abogadong penal. Ikaw ang pumili. Binasa ni Ruth ang mensahe sa balikat niya at ganap na nabuwal. Ang ating honeymoon ay nasa kulungan. Tama ba? Hindi sumagot si Damian. Pinanood lamang niya ang mga kandila na unti-unting nagniningas, inaalis ang mahuling labing ang kanyang dating buhay. Sa isang lugar ng Maynila, mahinahon na natutulog si Christina Montalvo para sa kauna-unahang pagkakataon sa loob na maraming buwan at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay mahinang kumikilos. Tila alam na sa wakas ay nagsimula nang lumiwanag ang hinaharap, opisina ni Elena Ramos. O semprase pendisiat pensin no umaga. Dumating si Damian ng 5 minuto bago ang appointment, ngunit ang lila na itim sa ilalim ng kanyang mata ay nagpapahayag ng isang gabing walang tulog. Suot niya pa ang parehong damit mula kahapon, bahagyang kulubot, at ang amoy ngang malamig na kape ay nakihalo sa amoy ngang pagkabalisa na tila bumabagsak sa kanyang poro. Nagpasya si Ruth na manatili sa apartment dahil wala raw siyang makikitang magagawa sa pagpunta maliban sa makunwaring biktima, si Christina. Tinanggap siya ni Elena ng seryosong ekspresyon at inakay siya sa silid ng pulong kung saan naghihintay na si Christina. Ngunit ang babaeng nakita niyang nakaupo sa mesa ay hindi ang parehong babae na kilala niya 7 taon na ang nakakaraan. Ang Christina na ito ay may suot na esmeralda na baro na nakpapaliwanag ng kanyang 9 na buwang tiyan. Ang buhok ay nakatali sa eleganteng bun at may ekspresyong katahimikan na dramatikong nakakaiba sa kanyang gulanit na hitsura. Magandang umaga, Damian, sabi niya nang hindi tumayo, itinuro ang upuan sa harapan niya. Salamat sa pagparito. Christina, ako, nagsimula siyang magsalita, ngunit itinaas niya ang kamay. Bago ka magsalita, nais kong malaman mo na nagtaglay akong buong gabing pag-isip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito, sa kung ano ang implikasyon nito para sa ating anak. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan ng may pagmamahal at gumawa na ako na desisyon. Nagayos ng nerbiyoso si Damian sa upuan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ni Elena ang ilang dokumento sa mesa. Ngunit una, kailangan mo akong ipaliwanag ng isang bagay. Hindi ang pera, naiintindihan ko na iyon. Kailangan kong maunawaan kung bakit ka nagsinungaling sa akin sa loob ng maraming buwan habang nagtatrabaho akong double shift para makatipid para sa sanggol. Lumutang ang tanong sa hangin tuladenge na kabitin na patalim.
Pinakpasan ni Damian ang kanyang makamay sa kanyang mukha, naghahanap ng masalitang hindi dumarating. Ako. Sa simula ay isang minsanang bagay lamang. Nawalan ng trabaho si Ruth sa dating kumpanya niya at kailangan niyang pansamantalang tulong. Ilang buwan lang hanggang makahanap siyang bago. At ang apartment. Ibinaba ni Damian ang kanyang paningin, hindi kayang harapin ang maolibang berdeng mata na tinitingnan siya nang walang pagkurap. Sinabi ni Ruth na kung makasamang mabubuhay tayo, kailangan naming mamuhay bilang tunay na mag-asawa na kung minamahal ko siya ng tunay, kailangan kong ipakita na kaya ko siyang alagaan ng nararapat. Dahan-dahang inulit ni Christina ang mga salita. At ano ang tungkol sa kung ano ang karapat-dapat ko, Damian? Ano ang tungkol sa kung ano ang karapat-dapat sa ating anak? Christina, kailangan mong maunawaan. Kahit na kumpanya nating dalawa ang pera, lumambot ang boses ni Christina para sa kauna-unahang pagkakataon. Naniniwala ka bang may karapatan kang gastusin ito para sa ibang babae nang hindi ako sinasabi? Ang katahimikang sumunod ay bingi. Inalis ni Elena ang kanyang lalamunan at binuksan ang unang folder. Damian, legal na mayroon kang tatlong pagpipilian. Una, nagaharap ng kriminal na reklamo si Christina para sa estafa at paglustay. Dahil sa halagang kasangkot, maari kang harapin ng pagkabilanggo. Kapansin-pansing namutla si Damian. Ikalawang pagpipilian. Ibabalik mo ng buo ang 65 milyong piso sa loob ang maksimum na 30 araw walang interes, walang multa, ang buong pagbabayad lamang. Elena, wala ako niyang pera wala kahit ika-10 bahagi nito. Alam ko kaya naman mayroon kang ikatlong pagpipilian. Yumukot si Christina, magakamay na nakatali sa mesa. Ang ikatlong pagpipilian ay dinisenyo ko para sa ating anak. Para sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming oras, may pag-asang itinaas si Damian ang kanyang paningin. Pakikinig ako. Malalim na huminga si Christina bago magsalita. Magpapatuloy ka bilang administrador ng Aguilar Constructions, ngunit ang iyong sahod ay mabababa sa 60,000 piso bawat buwan sa loob ng susunod na 4 na taon. Ang natitirang 60,000 pisong iyong kasalukuyang sahod ay direktang mapupunta sa pagbabayad ng utang. Ngunit Christina, sa 60,000 ay hindi ko maaring mabayaran kahit ang upa sa apartment. Iyon ay hindi na ang aking problema, Damian. Iyon ang problema na kailangan mong resolbahin kasama ang iyong asawa. Ang salitang asawa ay mukhang kakaibang narinig sa kanyang bibig parang dayuhang wika. Pumasok si Elena na konsulta sa kanyang mapapel. Sa planong pagbabayad na iyon, ang utang ay mababayaran sa loob ng humigit kumulang 3 taon at 4 na buwan. Bukod dito, handang huwag singilin ni Christina ang interes. At kung tatanggapin ko, anong garantiya ang mayroon ako? Ngumiti si Christina para sa kauna-unahang pagkakataon sa buwang pag-uusap ngunit hindi ito mainit ng ngiti. Ang parahong garantiya na mayroon ako nang gamitin ko ang aking mana para iligtas ka mula sa bangkarota. Ang parahong naking mayroon ako nang maktiwala sa iyo sa loob na 7 taon na kasal. Wala ang aking salita lamang. At kung tatanggapin ko ito, paano ko ipapaliwanag kay Ruth? Inaasahan niya ang ibang buhay. Inasahan ni Ruth ang isang buhay na itinayo sa mga kasinungalingan at ninakaw na pera. Dahan-dahang tumayo si Christina. Ngayon, makikita niya ang buhay na tunay na kabilang sa inyong dalawa. Inilagay ni Elena ang ilang dokumento sa mesa. Damian, kailangan kong sagot ngayon. Mayroon si Christina ng appointment sa kanyang abogadong penal ng 11:00. Kung hindi ka pumirma ng kasunduang ito bago ang oras na iyon, magpapatuloy siya sa reklamo. Tumingin si Damian sa orasan sa dingding 9:30. 30 minuto para magpasya sa pagitan ng kulungan at kahirapan, pagitan ng ganap na pagkasira at pagkakataon ng ikalawang buhay. Kung pipirmahan ko ito, maaari ba tayong makasundo para sa ating anak? Lumapit si Christina sa bintana, pinanood ang trapikong umaga sa Legazpi Street. Damian, hindi kita kinamumuhian ngunit ang tiwala ay parang baso. Kapag nasira, maaari mo itong idikit, ngunit ang magabitak ay palaging makikita. Lumingon siya para tingnan siya,
Maaari tayong maging maayos para sa ating anak. Maaari tayong maging profesional na mga kasosyo ngunit hindi na tayo magiging magkakaibigan. Kailanman. At kung si Ruth ay hindi makapag-angkop sa bagong kalagayan, ginawa ni Ruth ang kanyang mapagpapasya habang alam ang mga konsekwensya. Kailangan na niyang mamuhay kasama ang mga ito tulad ng kailangan kong mamuhay kasama ang inyo. Inilagay ni Elena ang gintong balpen sa mga dokumento. Ano ang iyong desisyon, Damian? Kinuha niya ang balpen ng may nanginginig na mga kamay. Sa kanyang isipan, nagdatingan ang malarawan ng nakaraang ilang buwan, ang mga kasinungalingan, ang mga pandaraya, ang magabing nagpaniwala si Ruth sa kanya na karapat-dapat sila sa maluho at magarbong buhay. Ngunit naisip din niya ang kanyang anak na ipanganganak sa loob ng ilang linggo at kailangang magkaroon ng isang amang naroon, hindi isang amang nasa kulungan. Isang huling tanong, Christina, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako binibigyan ng pagkakataong ito sa halip na ipadala sa kulungan? Hinahaplos ni Christina ang kanyang tiyan kung saan ang kanyang anak ay mahinang kumikilos. Dahil kailangan niyang makaroon ng isang amang may integridad, at ang mga taong may integridad ay nakbabayad ng kanilang mga utang. Pumirma si Damian sa dokumento nang hindi binabasa ang maliliit na titik. Nang lumabas siya ng opisina ng 20 minuto pagkatapos, naglakad siya tulad ng isang taong malaya ngunit pati na rin bilang isang taong natuklasan lamang ang tunay na presyong kanyang magpagpapasya. Apartment sa BGC. 11:30 ng umaga. Naghihintay si Ruth sa sala tulad ng nakulong na pusa, naglalakad mula sa isang dulo patungo sa isa pa habang kinakagat ang dulo ng kanyang hinlalaki. Pinalitan niya ang kasal na baro mula kahapon ng lumang maong at dilaw na polo na nahanap sa aparador ni Damian. Ang matakor na may disenyo ay pinalitan ng sapatos na pansports tila walang malay na naghahanda na para sa mas simple at payak na buhay. Nang marinig niya ang susi sa pinto, sumalto siya patungo rito. Ano ang nangyari? Ireklamo ka ba niya? Pumasok si Damian nang bumababa ang mga balikat. Nagdadala ng kopya ng kasunduan sa kanyang mga kamay, ang mga pahina ay bahagyang kulubot sa presyon ng kanyang mga daliri. Hindi siya magrereklamo. Huminga ng maluwag si Ruth, inilagay ang kamay sa dibdib. Salamat sa Diyos. Kaya, ano, pinatawad ka ba niya ng utang? Hindi ng eksakto. Anong ibig sabihin ng hindi ng eksakto? Umupo si Damian sa sofa at inilagay ang mapapel sa coffee table sa pagitan ng 2 baso ng alak mula sa kahapon na nanatili pa rin doon tulad ng masaksi sa kanilang napalyang honeymoon. Lumapit si Ruth at naksimulang basahin ang dokumento. Karagdagang kabayaran sa sahod, 60,000 bawat buwan. Unti-unting tumaas ang kanyang boses sa bawat salita. Tagal ng kasunduan, 40 buwan. Nanahimik siya, nag-compute sa isipan. Nang matapos siya, tumingin siya sa kanya ng may ganap na pagkagulat. 60,000. 60,000 bawat buwan sa loob ng mahigit 3 taon. Ruth, mas mabuti pa ito kaysa sa kulungan. Mas mabuti kaysa sa kulungan, sumigaw siya habang itinapon ang papel sa hangin. Sa 60,000, paano tayo mabubuhay? Paano tayo magbabayad ng upa sa apartment na ito? Paano natin mananatili ang ating pamantayan ng pamumuhay? Kailangan nating mag-angkop. Mag-angkop. Napahalahak si Ruth. Damian, ang upa sa apartment na ito ay 85,000 piso bawat buwan. Kasama na ang ma-utilities, pagkain, transportasyon. Kailangan tayong lumipat sa mas mura. Mas mura. Nagsimulang lumakat muli si Ruth. Tinutukoy mo ba ang isa sa mga 30 square meter na studio sa Tondo Osta, mesa, ang magbahaging dingding sa mga kapitbahay, ang walang balkonahan ni garahe? Ruth, pakiusap. Huwag kang magsalitang pakiusap sa akin. Lumingon siya sa kanya, ang mamata ay nagniningas. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugang kailangan kong bumalik sa trabaho. Nangangahulugang kailangan kong maghanap kam trabaho bilang sekretarya o bilang service crew dahil ang aking karanasan sa consulting ay walang halaga na pagkatapos kam 1 taon na walang ginawa.
Ngunit makasama pa tayo, ang pag-ibig. Anong pag-ibig ang pinag-usapan mo, Damian? Naputol siya sa kanya. Ang pag-ibig na naramdaman mo nang nagregalo ka sa akin ng pulsera, ang pag-ibig na naramdaman mo nang dalhin mo ako sa mga fancy na restaurant. Dahil ang pag-ibig na yon ay nakahalaga ngang mahigit 40 milyong piso at naging pag-ibig na ninakaw. Bumaksak ang mga salita sa kanilang pagitan tulad ng martilyo. Napagtanto ni Damian marahil para sa unang pagkakataon na si Ruth ay hindi kailanman nagmahal sa kanya. Nagmahal siya sa bersyon niya na inakala niyang may pera, katayuan, kapangyarihan ang bersyong lumabas na isang pantasya. Kaya, ano ang iminumungkahi mo? Ano ang gagawin natin? Nagtungo si Ruth sa silid tulugan nang hindi sumasagot. Sinundan siya ni Damian at nahanap siyang nagbubukas ng aparador, kumukuha ng damit at inihahagis ang maito sa kama. Ano ang ginagawa mo? Ang dapat kong ginawa ilang buwan na ang nakakaraan. Inilagay ni Ruth ang ilang baro sa maleta, lumayo sa sitwasyong ito bago maging masyadong huli. Aalis ka. Kakasal lang tayo kahapon. Sinabi mong mahal mo ako. Kahapon, naniniwala akong ibang tao ka. Itinaas ni Ruth ang kanyang paningin habang tinitiklop ang isang blusa. Ang taong aking kinamahal ay hindi umiiral. Isang karakter lamang na mabuting ginampanan mo sa loob ng 8 buwan. At saan ka pupunta? Sa bahay ng aking kapatid hanggang maayos ko ang aking buhay, hanggang makahanap akong trabaho at malimutan ang bangungot na ito. Ruth, pakiusap, maari tayong sumunong ng daan, maari nating hanapin ang paraan. Huminto siya sa pintuan ng silid tulugan. Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan mo at ni Christina, Damian? Naktayo siyang isang bagay na tunay. Alam ka lamang mamuhay sa mga kasinungalingan. Nagbigayng paginto siya. At ako ay sapat na hangal para paniwalaan ang mga kasinungalingang iyon. Sagutin ito. Ito ay pinal. Tumingin sa kanya ni Ruth sa huling pagkakataon at sa kanyang nga mata ay may kaparehong katulad ng pagama kasing pinal ng ating diborsyo kahapon. Tanging sa pagkakataong ito, ako ang umaalis ng may dignidad. Pumasara ang pinto ng mahinahon ngunit tiyak. Nanatiling mag-isa si Damian sa apartment, napapalibutan ng mga labi ng isang buhay na naging ilusyon, ang nga nasunok na kandila, ang nga walang lamang baso, ang nalantang na talulot ng rosas sa sahig. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Elena. Damian, magsisimula tayong bagong sistemang pamamahala sa Lunes. Huwag lumiban. Ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa iyong pagiging maagap. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang lungsod na kumakalat sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa itaas, maganda pa rin ang Maynila at puno ng mga posibilidad. Ngunit hindi na siya bahagi ng mga posibilidad na iyon. Ngayon ay isang lalaki na lang siya na 36 na taong gulang diborsyo, pinabayaan at may utang sa tanging tao na naging tapat sa kanya mula pa sa simula. Opisina ng Aguilar Constructions, 3 buwan pagkatapos. Nagbago ang opisina. Ang mga dingding ay ngayon ay kulay garing na may detalye sa sage green at may mga potted plants na nagbibigay buhay sa espasyo. Dumating si Damian mula sa pulong kasama ang mga arkitektong proyekto sa Quezon City, nagdadala ng folder na may mga binagong plano. Ang plano ay naaprubahan, sabi niya habang inilalagay ang folder sa harapan ni Christina, ngunit humiling sila ng 2 pagbabago sa istruktura na magpapataas ng budget ng humigit kumulang 1 milyong piso. Itinaas ni Christina ang kanyang paningin. Ang kanyang mukha ay nalagyan ng kulay mula sa mga unang buwan ng pagbubuntis at nagpapasinag ng tahimik na lakas. Kinakailangan ba ang mga pagbabago o mga mungkahi? Kinakailangan. Mga problema sa orihinal na mga tubo na hindi lumalabas sa lumang nga plano. Naaprubahan. Pumirma siya sa pahintulot ng walang pag-aalangan. Mayroon pa bang iba? Umupo si Damian sa upuan sa harapan ng mesa, ang parehong upuan kung saan dati ay umupo ang mga kliyente nang siya ang nag-isip na siya ang boss. Ngayon ay naramdaman niyang parang empleyado sa tanggapan ng direktor. Christina, kailangan kitang kausapin.
Nakikinig ako. Hindi na kayapang panatilihin ang apartment sa BGC. Sa aking bagong sahod, imposibleng panatilihin ang lugar na iyon. Ibinaba ni Christina ang mga papel at ganap na binigyan siya niya pansin. Nakahanap ka na bang ang mas murang lugar? May apartment sa Cubao 2 silid, 30,000 bawat buwan, malapit sa MRT. Ngunit ito ay isang lugar na pinagpasan niya ang kanyang makamay sa buhok. Mahirap tanggapin na pabaliktad na lumalakad ang buhay mo sa halip na pababa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nagpakita si Christina ng isang bagay na katulad ng pagkaawa. Damian, lumaki ako sa Sampaloc. Nakatira pa rin doon ang aking ina. Hindi ito katapusan ng mundo. Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng pabaliktad at muling pagsisimula? Umiling si Damian. Kapag pabaliktad ka, palagi kang tumitingin sa kung ano ang nawala. Kapag nagsisimula ka muli, tinitignan mo ang maari mong itayo. Ilang sandali silang nanatiling tahimik habang bumabalik si Christina sa pagre-rebisa ng mga bayarin at tinitingnan ni Damian ang labas ng bintana. Sa kalye, nagpapatuloy ang ordinaryong buhay ngang Maynila, mga nanay na nagtutula ngang kariton, matatanda na naglalarong tongit sa lilim ng puno, mga kabataang lumalabas mula sa paaralan. Christina, maari ba akong magtanong ng isang bagay? Bakit hindi mo ako kinamumuhian? Pagkatapos ang lahat ang ginawa ko sa inyo, sa iyo at sa ating anak, bakit wala? Yumukot si Christina sa kanyang upuan. Hinahaplos ang kanyang tiyan ng pabilog na kilos. Sa simula, kinamumuhian kita. Nang matuklasan ko ang unang resibo ng apartment, nang makita ko ang ma-extract ng bangko, nang naunawaan ko ang laki ng makasinungalingan, kinamumuhian kita. Nagbigay ng pahinga siya. Ngunit ang pagkamuhi ay nakakapagod, Damian, at kailangan ko ang lahat ng aking lakas para dalhin ang batang ito at muling itayo ang aking buhay. At ngayon ay nakakaramdam ako ng awa. Awa para sa lalaking inakala kong kilala ko, awa para sa oras na nasayang, at awa kay Ruth na nahulog sa pag-ibig sa isang ilusyon at ngayon ay nagbabayad ng presyo ng kanyang sariling ambisyon. Narinig mo ba ang tungkol sa kanya? Binanggit ni Elena na nagtatangka siyang makipag-ugnayan sa kumpanya para linawin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pananalapi. Tila naniniwala siyang maari niyang makuha ang isang uri ng kabayaran. Nanginig si Damian. Makikipag-usap ka ba sa kanya? Walang dapat pag-usapan. Ginawa ni Ruth ang kanyang makapagpapasya ng bukas ang kanyang makamata. Ngayon ay kailangan niyang mamuhay kasama ang makonsekwensya, tulad mo, tulad ko. Sa sandaling iyon, gumawa si Christina ng kilos ng sakit at inilagay ang mga kamay niya sa tiyan. Adyos ka ba? Ang sanggol ay nembyoso ngayon. Kamakailan ay maraming gumalaw, tila sabik na lumabas. Ngumiti ng kalahati. Sinabing doktor na maaring anumang araw na. Naramdaman ni Damian ang kakaibang halo ng kasiyahan at takot. Malapit na ipanganak ang kanyang anak at magiging ama siya. Para sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit magiging ama bilang isang diborsyadong lalaki, may utang, na nakatira sa isang apartment sa Cubao. Nag-isip ka na bang pangalan? Diego. Bakit Diego? Tiningnan siya ni Christina ng direkta sa mga mata, dahil nangangahulugang siya na sumusunod sa kanyang landas. At nais kong malaman ng ating anak mula sa pagkabata na, kahit anumang pagkakamali ang gagawin ng kanyang mga magulang, palagi siyang makakapili ng sarili niyang daan. Dahan-dahang tumango si Damian, naunawaan na ang pangalan ay mensahe rin para sa kanya, isang aral tungkol sa mga ikalawang pagkakataon at posibilidad ng pagtubos. Christina, kapag ipinanganak si Diego, maaari ba akong maging bahagi ng kanyang buhay? Maaari bang maging ama na nararapat siya? Nakasalalay iyon sa iyo, Damian, sa uring lalaking pipiliin mong maging mula ngayon. Dahan-dahang tumayo siya, ang nakaraan ay naisulat na. Ngunit ang hinaharap ay blanko pa rin. Habang kinikuha ni Damian ang kanyang gamit para umalis, ibinigay sa kanya ni Christina ang isang light blue na sobra. Ano ito? Ang address ng apartment na inarkila ko para sa iyo sa Cubao. Binayaran ko ang deposito at ang unang 2 buwan ituring ito bilang
isang investment sa kinabukasan ni Diego. Binuksan ni Damian ang sobra at nahanap ang mga susi kasama ang isang kontrata ng upa. Bakit mo ito ginagawa? Dahil ang isang bata ay nangangailangan ng matatag na ama at ang isang ama ay hindi magiging matatag habang natutulog sa mga sofa o nakatira sa kalye. Nang lumabas si Damian ng opisina, naglakad siya sa Legazpi Street na may basang mamata at kakaibang pakiramdam sa dibdib. Para sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang isang bagay na katulad ng pag-asa sa kanyang bulsa. Ang masusi sa kanyang bagong buhay ay mahinahon na nagtatambol sa bawat hakbang at para sa kauna-unahang pagkakataon mula sa araw ng diborsyo, hindi ito tumunog tulad ng hatol. Tumunog ito tulad ng isang pangako, ospital ng Quezon City, 6 na linggo pagkatapos. Nagsimula ang mga kontraksyones ng 3:00 ng madaling araw ngunit nahintay si Cristina hanggang 8 para tawagan ang kanyang ina. Ayaw niyang mabigla ang sinuman ng walang kailangan. At pagkatapos ng lahat ng naranasan sa nakaraang taon, natututo na siyang magtiwala sa sariling lakas. Ngayon, nang 10:30 ng umaga, nasa silid siya ng paghihintay ng ospital kung saan nagtrabaho siya sa loob ng 5 taon. Napalibutan ng mapamilyar na mukha ng kanyang makatrabaho. Tinawagan mo ba si Damian? Tanong ni Monche, ang head nurse, habang tinitignan ang medical na kasaysayan sa kanyang tablet. May karapatan ang ama na maroroon sa panganganak. Tumango si Cristina, inaayos ang kanyang hospital gown. Nagpadala ako sa kanyang mensahe ng 1 oras na ang nakakaraan, dapat darating na siya. Ang hindi niya nabanggit ay 20 minutong nag-alinlangan siya bago ipadala ang mensaheng iyon. Apartment sa Cubao, parehong oras. Itinali ni Damian ang kanyang kayumanggi na sapatos nang may nanginginig na mga kamay habang sinisikap na unawaing ang katotohanan ng malapit na mangyari. Sa loob ng ilang oras, magiging ama siya. Ang kanyang bagong apartment ay eksakto ang inaasahan niya, functional, maliit, tapat, 2 silid, sala kusina, banyo na may cream na mga tiles na nakita na ang mas magandang araw. Ngunit ang mabintana ay tumitingin sa liwasang panlungsot ng Cubao, kung saan tuwing umaga ay nakikita niya ang mga ama na naktutulak ng mga swing at naktuturo sa kanilang maanak na sumakay ng bisikleta. Sa nakaraang ilang linggo, ang parke na iyon ay naging isang tahimik na pangakong buhay na nais niyang itayo kasama si Diego. Nagring ang kanyang cellphone. Hindi kilalang numero. Damian, si Ruth ito. Nang kakaibang narinig ang boses sa kabilang linya mas magaspang, hindi gaanong kumpiyansa, nawala na ang dating nakakaakit na melodiya. Ruth, hindi ito magandang oras. Malapit nang ipanganak si Cristina. Alam ko kaya naman tumawag ako. Kailangan nating mag-usap bago ipanganak ang batang iyon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Oh, meron. Kailangan nating pag-usapan ang 3 taon na nasayang ko sa iyo. Kailangan nating pag-usapan ang bahay sa Marikina na hindi ko nabili dahil ginastos ko ang aking ipon sa isang kaswatan ng kasal para mapangasawa ang isang sinungaling. Ruth, alam mong mabuti kung ano ang pinasok mo. Alam ko na nag-asawa ako ng isang matagumpay na negosyante, hindi ng isang empleyado na bankrupt. Sinabi mo sa akin na iyo ang lahat at naniniwala ako sa iyo. Gusto mo ba, Ruth, magkano? Kabayaran para sa manapinsala at kawalan ng kita, para sa manawalang oportunidad, para sa nasayang na oras. Napahalahak si Damian ngunit hindi ito tawang kasiyahan. Kabayaran. Ruth, nakatira ako sa isang apartment na 30,000 ang upa. Halos wala na akong natitira pagkatapos ng lahat ng gastos. Saan mo sa tingin ko kukuhanin ang pera para bayaran ka? Mula sa parehong pinakunan ng halos 60 milyong piso para alagaan ako sa loob ng 8 buwan. Mula kay Cristina, agad na naging malinaw ang koneksyon. Hindi si Ruth ay tumawag para makipag-usap sa kanya. Tinawagan niya siya para alamin kung maaari niyang gamitin si Diego bilang lever para makakuha ng pera kay Cristina. Kalimutan mo na. Huwag mong lalapitan ang aking anak o ang kanyang ina para sa iyong mga pamamaraan. Ang iyong anak, napahalakak si Ruth. Damian, wala kang anuman, walang kumpanya,
walang pera, walang kinabukasan. Ang batang iyon ay lalaking alam na ang kanyang ama ay isang nakukulang na nagnanakaw ng manang kanyang ina para panatilihin ang kanyang krida. Tinampal ang masalita kay Damian tulad ng suntok sa tiyan, hindi dahil nagsisinungaling sila, kundi dahil naglalaman sila ng sapat na katotohanan para makiramdam. Natapos ka na ba? Hindi. Dahil maaari ko pang gawing napakakomplikado ang iyong buhay, Damian, maaari ko pang sabihin sa buong Maynila kung paano mo ako nalinlang. Maaari akong makipag-ugnayan sa mga kliyente ng kumpanya at ipaliwanag sa kanila kung anong uri ng lalaki ka. Binaba ni Damian ang telepono. Sa loob ang 5 minuto, nanatili siyang nakaupo sa gilid ang kamahabang pinoproseso ang narinig niya. Hindi nagbago si Ruth kahit kaunti. Parehong manipulative, parehong ambisyoso na babay na sumira sa kanyang kasal. Ang pagkakaiba ngayon ay wala na siyang anumang maya-alok sa kanya at ginagawa siyang higit na mapanganib. Hospital ng Quezon City, 16:30 ng hapon. Ang Diego Aguilar Montalvo ay dumating sa mundo ng ika-28 minuto ng hapon, 3 kilo at 200 gramo. May malakas na iyak na pinuno ang buong delivery room. Tinanggap siya ni Cristina na may mgaluhang pagod at kaligayahan habang si Damian ay nakatayo sa tabi ng higaan, ganap na nilamon ng sandali. Gusto mo bang hawakan siya? Tanong ng midwife. Inaalok ang maliit na balutan na nakabalot sa puting tela. Iniunat ni Damian ang kanyang nanginginig na braso at tinanggap ang kanyang anak sa kauna-unahang pagkakataon. May saradong mga mata si Diego, ngunit ang kanyang maliliit na kamao ay kumikilos parang nakikipaglaban na sa mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Damian ang isang bagay na hindi pa niya naranasan kailanman. Walang kondisyong pagmamahal. Agad, nakakatakot. Perpekto siya, bumubulong siya ng may basang boses. Si Cristina pawisan, pagod, ngunit nagliliwanag, ngumiti mula sa higaan. Oh, perpekto nga siya. Cristina, gusto ko. Hinahangat ni Damian ang tamang mga salita. Gusto kong maging ama na nararapat siya. Gusto kong maging lalaking dapat sana ako maging mula pa sa simula. Alam ko. Iniunat ni Cristina ang mabraso niya para tanggapin pabalik si Diego. At makakaroon kang buong buhay para ipatunay iyon sa kanya at sa iyong sarili. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintong silit at pumasok si Sonia, puno nga balon na dilaw at isang bag ng nga regalo. Paano ang aking apo? Tanong niya, lumapit sa higaan na may nagliliwanag ng mga mata ang kasiyahan. Perpekto siya, nanay. Ganap na perpekto. Tumingin si Sonia kay Damian nang may ekspresyong mahirap bigyang kahulugan. Sa nakaraang ilang buwan, ang kanilang relasyon ay naging maayos ngunit malayo. Nasaksihan niya ng tahimik ang lahat ng sakit ng kanyang anak at kahit hindi niya ito direktang isinisi, alam ni Damian na hindi pa niya nakuha ang kanyang kapatawaran. Damian, maaari ba kitang kausapin sandali? Lumabas sila sa pasilyo ng ospital, kung saan ang amoy ng disinfectant ay nagalo sa abalanginggay ng mga bisita sa hapon. Paano mo kinakaya ang lahat? Sa totoo lang, hindi ko alam. Bawat araw ay isang aral ngang kababaang loob na hindi ko alam na kailangan ko. Dahan-dahang tumango si Sonia. Sinabi sa akin ni Cristina ang tungkol sa apartment. Ang ginawa mo para tulungan sa lipat. Siya ang tumulong sa akin, hindi ko kaya ang deposito ni ang unang 2 buwan. Eksakto, tinulungan ka niya nang hindi na kailangang gawin iyon, nang ang sinumang ibang babae ay hayaan ka sanang matulog sa kalye. Huminto si Sonia. Alam mo ba kung bakit niya ginawa iyon? Umiling si Damian. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa kanya, naniniwala pa rin siyang maaari kang maging isang mabuting ama dahil nakakita siya ng isang bagay sa iyo na marahil wala ka pa ring nakikita sa iyong sarili. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Malamang hindi ka karapat-dapat, ngunit si Diego ay karapat-dapat sa isang amang naroroon at responsible. At karapat-dapat si Cristina sa isang kasosyo sa pagpapalaki na mapakakatiwalaan niya. Tiningnan siya ni Sonia ng direkta sa mga mata. Ito ang iyong ikalawang pagkakataon, Damian, ang iyong huling pagkakataon. Huwag mo itong sayangin. Nang bumalik sila sa silid, nahanap nila si Cristina na pinasususo si Diego sa kauna-unahang pagkakataon.
Ang eksena ay kasing likas, kasing perpektong naramdaman ni Damian ang isang hatak ng sakit ng mapagtanto na siya ang nag-isang elemento na hindi bagay sa larawang iyon ng pamilya. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Ruth mula sa isa pang numero, hindi pa ito tapos. Magsisisi ka na iniwan mo akong nag-isa. Binura ni Damian ang mensahe nang hindi nagbabasa ng buo at pinagaan ang kanyang telepono. Si Ruth ay kabilang sa nakaraan, si Diego ay ang kinabukasan, at para sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, determinado si Damian na piliin ang kinabukasan kahit anong kapalit pa ang kailangan. Opisina ng Aguilar Constructions, 3 buwan pagkatapos. Naibalik ng opisina ang dati nitong ritmo, ang tuloy-tuloy na tunog ng tawag sa telepono, ang pag-type ng computer, at ang amoy ng sariwang kafe na ginawa ni Christina na isang tradisyon ng umaga para sa buong koponan. Mahinahon na natutulog si Diego sa kanyang light blue na stroller sa tabing mesa ang kanyang ina, walang muwang sa mundong ma-invoice at kontrata sa paligid niya. Maaga pang dumating si Damian ng umaga, tulad ng araw-araw sa nakaraang 3 buwan. Ang kanyang pagbabago ay dahan-dahan, ngunit malinaw na makikita. Ang mamahal na ternong Amerikana ay pinalitan ng simpleng mapolo at maong. Ang kanyang dating palakat ng may arogansya ay nagbigay daan sa tunay na kababaang loob, at para sa unang pagkakataon sa maraming taon, mukhang komportable siya sa kanyang papel bilang administrador sa halip na makunwaring siya ang may-ari. Ang maplanongang proyekto sa Cubao ay handa na para sa panghuling pagsusuri, sabi niya habang inilalagay ang isang burgundy folder sa mesa. Isinama ko na ang lahat ng mga pagbabago na hiniling mo noong nakaraang linggo. Itinaas ni Christina ang kanyang paningin mula sa laptop, kung saan tinitignan ang mga quarterly account. Ang kanyang mukha ay naibalik na ang silaw na nawala sa pinakamasakit na mga buwan ng pagbubuntis, at ang kanyang maberdang mata ay nagliliwanag ng isang kumpiyansang hindi niya nakita sa kanya sa loob ng maraming taon. Perpekto. At ano ang balita mula sa koponan sa Laguna? Matatapos sila sa fase 2 sa Biyernes sa Lub NG Badiet at bago ang deadline. Ikatlong proyekto na nang walang karagdagang gastos, kahusayan na trabaho, Damian. Ang kasimplihan ng 2 salitang iyon ay nagtataglay ng isang bagay na hindi inaasahan ng isa man sa kanila, tunay na profesional na paggalang. Sa unang 3 buwan pagkatapos ng kapanganakan ni Diego, maingat na na-navigate ng dalawa ang kanilang bagong dynamics, ngunit unti-unti ay nahanap nila ang isang ritmo na gumagana. Si Christina ay nangunguna sa kumpanya ng may estratehikong pananaw. Si Damian ay nagpapatupad ng maoperasyon ng may kahusayan. At sa pagitan nila, nabuo ang isang bagay na katulad ng matibay na profesional na pakikipagtulungan. Kumikilos si Diego sa kanyang stroller at nagsimulang mahinahon na umiyak. Tumayo si Christina para aliwin siya, ngunit naunahan ni Damian. Hayaan mo, may video conference ka sa mga investor sa loob ng 10 minuto. Kinuha niya siya ng may natural na gaan ng isang nagbibigay na ama, mahinahong iniling ang sanggol hanggang sa makatulog muli. Sa nakarang ilang linggo, nak-establish si Damian ng habi ng pagpunta sa opisina pagkatapos na trabaho, hindi para maktrabaho, kundi para makasama si Diego habang tinutapos ni Christina ang mga administratibong gawain. Isang kaayusan na epektibo para sa lahat. Damian, may gusto akong sabihin sa iyo, sabi ni Christina habang nakahanda para sa video conference. Ngayong umaga natanggap ko ang isang kawili-wiling tawag. Tungkol saan? Kay Ruth. Bumagsak ang pangalan sa pagitan nila tulad ng bato sa tahimik na lawa. Sa nakalipas na 3 buwan mula nang ipanganak si Diego, si Ruth ay nanatiling kakaibang tahimik, hindi tinutupad ang mga banta na ibinabalita niya sa telepono ng araw na nasa ospital. Ano ang nangyayari sa kanya? Nagtatrabaho siyang bilang receptionist sa isang dental clinic sa Chaluchan. Kumikitang 15,000 piso bawat buwan at nakatira sa isang pinagagamit ng silit kasama ang 3 ibang babae. Pinroseso ni Damian ang impormasyon ng tahimik,
Malayo ang tsalukan sa lifestyle na inasahan ni Ruth nang magpasya siyang maging kanyang krida. At bakit sinasabi mo ito sa akin? Dahil kahapon, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa ilan sa ating mga kliyente, nag-alok ng kanyang mga serbisyo bilang business consultant at binabanggit ang kanyang malapit na karanasan sa mga operasyon ng Aguilar, konstruksyon. Naramdaman ni Damian ang isang buhol sa kanyang sikmura. Naktagumpay ba siya sa kahit isa? Kabaliktaran. 3 sa ating makliyente ay tumawag sa akin para sabihin ang tungkol sa kanyang hindi profesional na panukala. Isa pa ay nagpadala sa akin ngang audio recording ng tawag. Binuksan ni Christina ang kanyang laptop at nagpatuktok ng audio file. Ang boses ni Ruth ay maririnig, desperado, halos nagmamakaawa. Ginoong Santos, hindi ninyo naiintindihan ang tunay na sitwasyon ng kumpanyang iyon. Si Christina Montalvo ay walang ideya kung ano ang ginagawa niya. Ang tagumpay nila ay gawa ni Damian ng aking dating. Kasosyo, maaari ko kayong maibigay ng parehong serbisyo sa kalahati ng presyo at may mas maraming flexibility. Ang boss na kliyent ay parang di komportable and gunit matatag. Ginang, 5 taon na nagtatrabaho ang Aguilar Construction para sa aming negosyo. Natupad nila ang lahat ng kanilang mga pangako at patas ang kanilang presyo. Hindi ako interesadong magpalitang supplier at lalo na hindi dahil sa personal na tsismis. Isinara ni Christina ang file. Si Ruth ay sumusubok. Lagamitin ang ating profesional na reputasyon para itayo ang kanyang ngunit ginagawa niya ito sa pinaka-awkward na paraan. Magsasampa ka bang legal na aksyon? Hindi kinakailangan. Si Ruth ay sinisira ang sarili niya, ngunit may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Sinabi ni Elena na si Ruth ay nagtatanong tungkol sa iyong ekonomikong sitwasyon partikular kung kailan mo matatapos ang pagbabayad ng iyong utang. Kumunot ang no ni Damian. Bakit siya interesadong malaman iyon? Dahil naghihintay siya. Naghihintay siyang matapos kang bayadan ako para subukang lapitan ka muli. Bumaksak ang pagbubunyag sa ibabaw ni Damian tulad ng timbangang malamig na tubig. Hindi nag-disappear si Ruth sa kanyang buhay. Naghihintay lamang siya sa tamang oras para bumalik, naghihintay na mabawi niya ang kaunting katatagan para subukang muling itayo ang relasyon. Hindi iyon mangyayari, sabi niya ng may tibay. Alam ko, ngunit iniisip ko na dapat mong malaman. Nagsimulang umiyak muli si Diego ngunit sa pagkakataong ito nang may mas matinding insistensya, inililing siya ni Damian nang mahinahon habang kumokonekta si Christina sa video conference. Magandang hapon, mga kababayan. Salamat sa inyong oras. Habang nakikipag-usap si Christina sa mga investor tungkol sa mga planong pagpapalawak ng kumpanya, naglalakad si Damian sa opisina na may si Diego sa mga braso, nag-isip sa pag-usap. Sa nakalipas na 3 buwan, nagtayo na siya ang isang bagay na katulad ng isang bagong buhay, matatag na trabaho, maayos na relasyon kay Christina, mahalagang sandali kasama ang kanyang anak. Ito ay isang simpleng buhay, walang karangyaan, ngunit tapat. At si Ruth ay kumakatawan sa direktang banta sa katahimikang iyon. Nag-vibrate ang kanyang cellphone, mensahe mula sa hindi kilalang numero. Damian, alam kong iniwasan mo ako ngunit kailangan tayong mag-usap, nagbago na ako. Natuto na ako sa aking pagkakamali, maaari tayong subukang muli. Tumingin si Damian kay Diego na mahinahong muling nakatulog sa kanyang braso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Christina, nakatuon sa kanyang profesional na presentasyon, nagpapasinag gene, kakayahan at kumpiyansa. Sa wakas ay tumingin siya sa labas sa bintana patungo sa Legazpi Street kung saan nagpatuloy ang normal na buhay ng Maynila. Nang walang pag-aatubili, binura niya ang mensahe at binlock ang numero. Nang matapos ang video conference, lumingon si Christina sa kanya ng may kasiyahang expression. Naaprubahan ng mga investor ang pagpapalawak, magbubukas tayo ng ikalawang tanggapan sa Cebu sa susunod na taon. Napakagaling. Binabati kita, binabati tayo. Ang kumpanyang ito ay resulta ng pagtutulungan.
Nagbigay ng pahinga si Christina. Damian, may gusto pa akong imungkahi sa iyo. Kapag natapos mo ang pagbabayad ng iyong utang, nais kong mag-alok sa iyo ng maliliit na bahagi sa kumpanya, ang 5% ng nga pagbabahagi. Nakita niya ang sorpresang ekspresyon sa kanyang mukha. Minana ni Diego ang kumpanyang ito balang araw at nais kong ang kanyang ama ay kasosyo, hindi empleyado. Nanatiling walang salita si Damian. Sa loob ng halos 1 taon, nagtrabaho siya para tubusin ang kanyang nga pagkakamali nang hindi umasangang kahit ano pa kaysa sa pagkakataon na maroon sa buhay ang kanyang anak. Ang posibilidad na maging bahagyang may-ari muli ng isang bagay na tumulong siyang itayo ay higit pa sa kanyang inasahan. Bakit? Dahil pinatunayan mong maari kang magbago. Dahil ikaw ay isang mabuting ama, nag-alinlangan sandali si Christina. At dahil naniniwala, ako na ang taong ikaw ngayon ay karapat-dapat sa tunay na ikalawang pagkakataon. Pinili ngang sandaling iyon ni Diego ang umiyak muli at ngayon ay ngumiti para sa kauna-unahang pagkakataon. Isang maliit ngunit hindi mapakakamali ang ngiti na nakatuon sa kanyang ama. Tingnan iyon, bumubulong si Christina, ang kanyang unang ngiti. Naramdaman ni Damian na punong luha ang kanyang mata habang pinagmasdan ang kanyang anak. Sa sandaling iyon ay naintindihan niya na ang tunay na kayamanan ay wala sa mga bank account ni sa mga luxury apartment. Nasa mga ngiti ni Diego sa paggalang na nakuha niya mula kay Christina sa posibilidad na magtayo ng isang bagay na tunay sa ibabaw ng guhong ang kanyang manakaraang pagkakamali. Muli ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isa pang mensahe mula kay Ruth mula sa isa pang numero. Hindi ka maaring magpakalayo sa akin magpakailanman. Sa pagkakataong ito, si Damian ay hindi man lamang binasa ng buo ang mensahe bago binura ito, habang ang hapon na sikat ng araw ay sumasala sa pamamagitan ng nga bintana ng opisina, nagliliwanag sa mga mukha ni Christina at Diego. Naramdaman ni Damian ang isang bagay na hindi niya naranasan sa mahigit 1 taon, kapayapaan. Natalo si Ruth sa lahat ng sinubukan niyang makuha sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at manipulasyon. Nabawi ni Christina ang hindi lamang ang kanyang dignidad, kundi pati na ang kanyang kumpanya at kanyang kinabukasan. At natuklasan ni Damian na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagtatangkilik ng lahat, kundi sa pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga. Sa katahimikan ng opisina, maririnig lamang ang mahinahon na pahinga ni Diego at ang mahinang pag-type ni Christina habang pinaplano ang kinabukasan ng kumpanya. Ito ang tunog ng isang bagong buhay na nagsisimula, isang buhay na itinayo sa pundasyon ng katotohanan, matitigas na pagsisikap at mga ikalawang pagkakataon na nararapat. At sa pagkakataong ito, walang sinuman ang maaring magnakaw nito. 5 taon pagkatapos, Rizal Park, Maynila, isang hapon ng linggo. Ang sikat nga taksibol na araw ay sumasala sa pagitan ng mga dahon ng matatandang atsatsia habang si Diego ngayon ay 5 taong bata na may mausisang mga mata nga niyang ina at matigas na determinasyon ng kanyang ama ay tumatakbo sa likod ng pula na bola sa damuhan ng Rizal Park. Ang kanyang kristal na tawa ay nagahalo sa ingaying ibang mga pamilya na nag-enjoy na kanilang linggo. Pinapanood si Christina mula sa isang bangkong kahoy na pinturang berde, may kalmang ngiti sa kanyang mukha. Sa 34 na taon, nagpapasinag siya ni isang tahimik na kumpiyansa na hinubog sa pamamagitan ni apoy ni kabaliktaran. Ang Aguilar Constructions ay naging isa sa pinakarespetadong kumpanya ng konstruksyon sa Luzon na may mga tanggapan sa Maynila, Cebu at kamakailan pa lamang sa Davao. Nanay, tingnan mo kung ano ang kaya ko, sigaw ni Diego. Sinisikap na panatilihing nakalutang ang bola sa hangin gamit ang maliliit na sipang paa. Magaling, kampeon ngunit mag-ingat na huwag matamaan ang sinuman. Lumapit si Damian ng dahan-dahan, nagdadala ang 2 kape sa makapal na baso at isang tunay na ngiting tumagal ng maraming taon para mabawi. Sa 41 taon, nahanap na niya ang kanyang lugar sa mundo, isang present na ama, isang responsableng kasosyo,
at isang lalaki na natutunan na ang tunay na kayamanan ay pinaktayo araw-araw hindi ninakaw sa iba. Ang kape ay medyo malakas, sabi niya habang umupo sa tabi ni Christina at inaalok sa kanya ang isa sa mga baso. Ngunit sinabi ni Diego na ang maadulto ay nangangailangan malakas na kape para gumana ng mabuti. Napahalahak si Christina. Nakakarinig ang batang iyon ng masyadong maraming usapan sa opisina. Nagsisisi ka na ba minsan? Tanong ni Damian nang biglaan may direktang katapatan na pinaunlad niya sa nakaraang ilang taon sa pagbibigay sa akin ng ikalawang pagkakataon. Sa hindi mo ako pinadala sa kulungan ng may pagkakataon mo, isang tanong na kung minsan ay lumalabas sa kanila hindi bilang sawe, kundi bilang tunay na pag-usisa tungkol sa mga pagpapasyang humubog sa kanilang mga buhay. Uminom ng kape si Christina at pinanut si Diego na nag-organisa na ngayon ng isang maliit na laro ng football kasama ang 6 na hindi kilalang bata kumikilos bilang natural na kapitan ng improbisadong grupo. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa loob ng 5 taon na ito? Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at inaasahan na mamatay ang isa pa. Pinili ko ang magtayo sa halip na sirain at tingnan mo kung ano ang ating nagawa. Itinuro niya kay Diego na nag-organisa ng may siyang autoridad ng isang likas na leader. Ang ating anak ay may amang nagmamahal sa kanya, naroroon na nagtuturo sa kanya na ang mapagkakamali ay hindi nagtatakda sa isang tao kundi kung paano siya tutugon sa mga pagkakamaling iyon. Mayroon tayong matagumpay na kumpanya, mayroon tayong mutual na paggalang, mayroon tayong kapayapaan. Paano ko magsisisi sa mga iyon? At si Ruth? Lumutang ang pangalan sa hangin ng ilang segundo. Si Ruth ay paulit-ulit na sinubukang makipag-ugnayan kay Damian sa unang 2 taon pagkatapos kang diborsyo. Ang kanyang pagtatangka ay lalong nagiging desperado at hindi gaanong madalas. Ang huling balita ay 8 buwan na ang nakakaraan nang banggitin ni Elena ang kanyang profile sa isang dating app kung saan inilalarawan ang sarili niya bilang entrepreneur sa sektor ng serbisyo. Si Ruth ay pumiling ang kanyang landas 5 taon na ang nakakaraan. Pinili niya ang ambisyon kaysa sa katapatan, ang manipulasyon kaysa sa matitigas na pagsisikap, ang pantasya kaysa sa katotohanan. Umangkop si Christina ng bahagya. Hindi ko siya kinamumuhian ngunit hindi rin siya iniisip ko. Siya ay bahagi ng isang nakaraan na hindi na nagtatakda sa akin. Sa sandaling iyon, lumapit si Diego nang tumatakbo pawisan at nasasabik, "Tatay, nanalo kami 3-1. Nakita mo ba kung paano ko gumawa ng huling gol? Nakita ko ang lahat kampeon. Napabuti ka ng husto. Maari ba tayong bumili ng ice cream?" Ang ibang mga bata ay pupunta sa ice cream shop sa pasukan ng parke. Nagpalitang tingin ang magulang na may pakikipagtulungan. Siyempre ngunit isa lang. At pangako mo nakakain ka ng mayos ngayong gabi. Pangako. Habang naglalakad sila patungo sa labasan ng parke, nagmuni-muni si Christina sa landas na tinahak nila. 5 taon na ang nakakaraan, nakaupo siya sa isang hukuman ng hustisya, pinahiya at ipinagkanulo, naniniwala na ang kanyang buhay ay natapos na. Ngayon ay naglalakad siya sa Maynila kasama ang kanyang masaya at malusog na anak, kasabay nga isang lalaki na natutunan na maging isang mas mahusay na tao at nangunguna sa isang matagumpay na kumpanya na itinayo ng kanyang sariling pagsisikap. Ang mga aral ay mahirap ngunit kinakailangan. Natutunan niya na ang tiwala ay pinagtatayo araw-araw, na ang paggalang ay hindi hinihingi kundi ipinamamalas, at ang tunay na lakas ay nangangahulugang pinipiling maktayo habang tila lahat ay gumuguho. Tumakbo si Diego patungo sa ice cream shop ng may walang hanggang lakas ng 5 taon sinundan ng kanyang magulang na natutunan na ang mamasasayang katapusan ay hindi nga regalo na bumabagsak mula sa langit, kundi mga tagumpay na pinaktayo nga mga tamang desisyon na ginawa araw-araw. Sa isang lugar ng Maynila, si Ruth ay naghahanap pa rin ng shortcut patungo sa kaligayahang itinayo ng iba sa pamamagitan ng pagsisikap at sakripisyo. Ngunit sa Parkeeng Rizal, sa ilalim ng araw ng isang perpektong hapon ng linggo, 3 tao ang nagpatunay na ang buhay
ay palaging nag-alok ngang ikalawang pagkakataon sa mga may lakas ng loob na tanggapin ang maito at karunungan para karapat-dapat sa mga ito. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang madesisyon na ginagawa natin sa mga sandali ng krisis ay nagtatakda. Hindi lamang nga ating kasalukuyan, kundi pati na ang kinabukasan ng mga inibig natin. Pinili ni Cristina ang katarungan kaysa sa paghihiganti, ang pagtatayo kaysa sa pagkasira, ang nararapat na kapatawaran kaysa sa mapaminsalang pagkamuhi. Natutunan ni Damian na ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa mga bank account, kundi sa paggalang na nakuha, sa tunay na pagmamahal, at sa katahimikang matulog ng may malinis na budi. At natuklasan ni Ruth na hindi may tayo ang kaligayahan sa kapahamakan ng iba, na ang ma-shortcut patungo sa tagumpay ay palaging nagdadala sa mga di-Eden. Sa isang mundo kung saan ipinapakita sa atin ng social media ang nga perpektong buhay at mga instant na tagumpay, pinapaalalahanan tayo ngang kwentong ito na ang tunay na tagumpay ay napupunta sa mga may pasensya sa pagtatayo, katapatan sa pagkilala ng mga pagkakamali, at karunungan sa pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ano ang ginawa mo sa lugar ni Cristina? Pinili mo ba ang paghihiganti o ang katarungan? Sa tingin mo ba ay nararapat na bigyan ng ikalawang pagkakataon si Damian? Sabihin sa amin sa mga komento ang iyong opinyon tungkol sa mga desisyon ng mga karakter na ito at kung sino sa kanila ang pinakakaunay sa iyo at bakit. Maraming salamat sa inyong pagsunod hanggang sa katapusan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at mag-komento ng inyong opinyon. Ang inyong pakikilahok ay napakahalaga para sa amin. Hanggang sa susunod.